Habang karamihan sa mga tao ay iniuugnay ang February 14 sa pag-ibig, tsokolet, at bulaklak, ang pinagmulan nito ay mas madilim at mas komplikado. Bago pa man naging isang pagdiriwang ng romantikong pag-ibig ang araw ng mga puso, ito ay may kaugnayan sa Lupercalia, isang pista ng pagkamayabong sa sinaunang Roma na ginaganap mula ika-13 hanggang ika-15 ng Pebrero. Ang matindi at madugong ritual na ito ay nagbibigay pugay kay Lupercus, ang diyos ng pagkamayabong at agrikultura. Sa okasyong ito, nagsasakripisyo ang mga kalalakihan ng mga kambing at aso, at ginagamit ang balat ng mga hayop upang hagupitin ang mga kababaihan, dahil pinaniniwalaan nilang ito ay makakatulong upang sila ay maging mas mabunga. Mayroon ding isang uri ng paghahanap ng kapareha, kung saan ang mga lalaki ay kumukuha ng pangalan ng isang babae mula sa isang lalagyan at nagiging magkapareha sila sa loob ng pista o mas matagal pa. Mayroong maraming martir na may pangalang Valentinus, ngunit ang pinakakilalang kwento ay tungkol sa isang pari na palihim na nagsasagawa ng kasal para sa mga sundalo sa kabila ng pagbabawal ni Emperador Claudius II. Naniniwala ang emperador na mas nagiging magagaling na mandirigma ang mga lalaking walang asawa. Nahuli si Valentine, ikinulong, at sa huli ay pinugutan ng ulo noong ika-14 na ng Pebrero, taong 269 AD. Ayon sa alamat, bago siya mamatay, nagpadala siya ng liham sa anak ng kanyang tagapagbantay ng kulungan na nilagdaan niya, mula sa iyong Valentine, na siyang pinagmulan ng modernong pariralang ginagamit sa mga liham ng pag-ibig. Noong taong 496 AD, sa pagtatangkang burahin ang mga ugat na pagano ng Lupercalia, idineklara ni Papa Gelasius ang ika-14 na ng Pebrero bilang araw ng kapistahan ni San Valentin, pinalitan ang magulong selebrasyon ng isang mas makakristyanong paggunita ng pag-ibig at pananampalataya. Ang ideya ng araw ng mga puso bilang isang pagdiriwang ng romantikong pag-ibig ay hindi lumaganap hanggang ika-14 na siglo, nang isulat ng makatang Ingles na si Geoffrey Chaucer ang kanyang tula na Parliament of Fools. Ikinonekta niya ang petsang ito sa panahon ng pagpaparis-paris ng mga ibon, at mula rito, lumaganap ang tradisyon ng pagsulat ng mga liham ng pag-ibig at panliligaw sa buong Europa. Noong ika-18 siglo, naging popular ang pagsusulat ng mga liham ng pag-ibig, ngunit hindi lahat ay matamis, may mga tinatawag na vinegar valentines, mga liham na may pang-insulto o matatalim na salita na ginagamit upang tanggihan ang mga di kanais-nais na manliligaw. Pagsapit ng ika-19 na siglo, naging malaking industriya ang nakaimprentang mga card ng araw ng mga puso, salamat sa mga makabagong teknolohiya sa pag-imprenta. Noong 1868, ipinakilala ng Cadbury ang mga kahon ng tsokolate na hugis puso, na siyang nagtakda ng pundasyon para sa makabagong tradisyon ng pagbibigay ng regalo. Ngunit hindi lamang pag-ibig ang konektado sa petsang ito. Isa sa pinakanotoryosong krimen sa kasaysayan, ang St. Valentine's Day Massacre, ay naganap noong ika-14 na ng Pebrero, taong 1929, sa Chicago. 7 miyembro ng isang gang ang brutal na pinatay ng mga tauhan ni Al Capone, na nagbigay ng isang madugong kasaysayan sa okasyon. Si San Valentin ay pinakakilala bilang patron ng pag-ibig, kasal, at debosyon. Isa sa pinakasikat na alamat tungkol sa kanya ay ang kanyang palihim na pag-aasawa sa mga Kristiyanong magkasintahan noong panahon ni Emperador Claudius II. Dahil sa pagsuway na ito, siya ay inaresto at hinatulan ng kamatayan, na nagbigay sa kanya ng simbolismo bilang isang huwara ng pag-ibig at katapatan. Ayon sa isa pang alamat, habang nasa bilangguan, naging malapit si Valentin sa isang bulag na anak ng kanyang tagapagbantay at, sa pamamagitan ng panalangin, milagrosong napanauli ang kanyang paningin. Mahalaga rin ang ika-14 na ng Pebrero sa kulturang Romano, dahil ito ay isang araw ng pagdiriwang para kay Juno, ang diyosa ng kasal, kababaihan, at panganganak. Sa araw na ito, tradisyon na sa Roma na magbigay ng bulaklak ang mga lalaki sa mga kababaihan, na maaaring naging inspirasyon ng makabagong pagbibigay ng bulaklak sa araw ng mga puso. May ilang iskolar na nagsasabi na ang pagbitay kay Valentin sa araw na ito ay isang sinadyang hakbang upang labanan ang mga paganong paniniwala, habang pilit na pinapalitan ng Kristyanismo ang mga Diyos ng Roma ng mga santo nito. Ayon sa ilang relihiyosong iskolar, ang pagkamatay ni Valentin sa Pebrero 14 na ay maihahambing sa sakripisyo ni Hesukristo. Pareho silang nag-alay ng buhay alang-alang sa pag-ibig at pananampalataya. Dahil dito, kinilala si San Valentin bilang patron ng mga nagmamahalan, at ang araw ng kanyang kamatayan ay naging sagisag ng tapat at walang hanggang pag-ibig. Ang paganong pista ng Lupercalia, na ipinagdiriwang tuwing ika-15 ng Pebrero, ay isang sinaunang Romanong selebrasyon ng pagkamayabong, paglilinis, at proteksyon.
Madalas itong natatabunan ng koneksyon nito sa makabagong araw ng mga puso, ngunit ito ay mas matanda pa kaysa sa Roma mismo, maaaring may kaugnayan sa mga Etruscan o Sabine, mga tribong nauna sa mga Romano. Iginagalang sa kapistahang ito si Lupercus, ang diyos ng pagkamayabong at mga pastol, at ito rin ay konektado kay Faunus, ang Romanong bersyon ng diyos na si Pan. Mas kawili-wili, may tuwirang ugnayan ito sa maalamat na asong gubat o lupa na nagpalaki kina Romulus at Remus, ang maalamat na tagapagtatag ng Roma. Nagsisimula ang pista sa yungib ng Lupercal, kung saan isang pangkat ng matataas na pari, tinatawag na Luperci, ay nagsasakripisyo ng kambing sumisimbolo sa pagkamayabong at aso sumisimbolo sa paglilinis. Ang dugo ng hayop ay ipinapahid sa noo ng dalawang binata, na pagkatapos ay kailangang tumawa, isang mahiwagang ritual na maaaring kumakatawan sa pagtanggap sa banal na kaguluhan. Pinupunit ng mga Luperci ang balat ng kambing upang gawing mga latigo na tinatawag na februa. Dito nagmula ang pangalang Pebrero. Halos hubad o walang saplot, sila ay tatakbo sa lansangan ng Roma habang hinahampas ang mga kababaihan. Sa halip na katakutan, tuwang-tuwa ang mga kababaihan at pumipila pa, naniniwalang ang hagupit ay magpapabuti sa kanilang pagkamayabong at magpapadali ng panganganak. May ilang tala na nagsasabing may seremonya rin kung saan ang mga kabataang lalaki ay kumukuha ng pangalan ng isang babae mula sa isang tapayan upang maging kapareha sa panahon ng pagdiriwang at kung minsan, mas matagal pa. Bagamat hindi tiyak kung ito ay isang romantikong pagpapares, isang pansamantalang ugnayan, o isang kasunduan sa kasal, posibleng ito ang pinagmulan ng mga panliligaw na kalaunan ay nauwi sa tradisyon ng araw ng mga puso.